Nakumpirma nga po daw buto ng tao ang laman ng ilan po sa mga nakuhang sako sa Taal Lake. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III, magkakahalong buto ng tao at hayop ang laman ng 5 sako na una pong na-recover simula noong pong technical assessment sa Lawa noong araw ng Huwebes. Galing lahat yan sa palaisdaan na ayon po sa isang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nirentahan para doon daw itapon ang mga sabungero. Dadaan po sa DNA testing ang mga nakuhang buto para malaman kung galing nga ito sa mga nawawalang sabungero. Hinihintay pa rin po sa ngayon ang resulta ng ilang pong forensic examination. Ayon pa rin po sa PNP kung magkaroon ng match ang DNA ng mga buto sa mga kaanak na mga nawawala sa sabungero ay malaki ang tsansa nga na matuldukan na ang naturang kaso. Dumating na rin po sa Laurel, Batangas ang Remote Operated Vehicle o ROV na makakakuha ng mga larawan at video po sa ilalim ng lawa. Ito'y malaking tulong nga sa mga divers na ngayon po'y hirap na makakita sa ilalim dahil nga sa maburak ang naturang ilalim ng lawa ng Taal. Samantala sa kaugnay na balita, formal na pong naghain ng kaso si Julie Dondon Patidongan alias Totoy laban sa 12 retirado at aktibong pulis na nasa likod di umano ng pagkawala ng mga sabungero. Kabilang sa pinangalanan ni alias Totoy ang isang Colonel Ryan J. Orapa. Si Orapa raw ang leader ng mga pulis na dumudukot sa mga sabungero. 2 milyong piso kada buwan daw ang bayad sa Colonel. Pinangalanan din ni alias Totoy si dating NCR PO Chief Jonel Estomo na umano'y pinatutumba daw siya. Ang mga inireklamong pulis ni alias Totoy, mga sangkot din daw sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang giit pa niya, walang kumokontrol sa kanya para siraan ang dating administrasyon at idawit ang itinuturo niyang mastermind na si Atong Ang. Sa isang mensahe naman sa News 5, itinanggi ng mga aktibong pulis ang akusasyon ni alias Totoy. Hihintayin daw nila ang kopya ng reklamo bago magbigay ng komento. Iimbestigahan na rin naman ng DOJ ang posibilidad na konektado ang ilang pulis na pumapatay sa drug war sa pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Sa ilang pangkaugnay pong balita, nakahanda po naman daw ang NBI Forensic Science Research Services na tumulong para nga kilalanin ang mga butong na recover sa mga sako na galing po sa Taal Lake. Ayon sa NBI, wala pang na-turn over sa kanila na anuman pong ebidensya mula sa Philippine Coast Guard. Pero oras na makakuha nga sila ng naturang mga ebidensya, nakadepende pa rin daw sa dami ng mga labi o sample na makukuha ang tagal sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga ito. Pwede pa rin daw hong abutin ng 1 o 2 buwan ang pagtukoy sa mga buto. Hindi rin daw makapagbigay ng komentong NBI tungkol sa mga nakuhang sunog na buto dahil ito raw po'y masasagot lamang sa oras na kanilang masuri na nga ang naturang mga ebidensya. Masunog man o hindi, meron kaming proseso para i-extract ang DNA. Doon lang namin masasabi kung meron. Gagawin namin ang lahat para masuri po yan. Yan po ang tinig ni NBI Forensic Science Research Services Assistant Director Romel Papa. Maniningil naman po ng 11 milyong pisong danyos ang Pilipinas sa bansang China dahil pa rin sa pagkasira ng mga bahura sa Pag-asa Island dyan po sa West Philippine Sea. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, aabot sa 464 square meters ng corals o mga bahura ang nagkanda durug-durug matapos tamaan ng angkla ng isang Chinese maritime militia vessel sa kasagsagan po yan ng masamang panahon noong June 7. Ang problema, naiwan sa lugar ang angkla ng barko kaya posible raw na madagdagan pa ang pinsala sa mga corals. Dahil po dyan, balak ngayon ng PCSD maging ng Philippine Coast Guard na pagbayarin ng higit 11 million pesos na danyo sa environmental damage ang China. Wala pa namang tugon dyan ng Beijing.